may mga ginagamit tayo sa ating pagsuserve. Hinahawakan, no? Yan yun, mga sacred vessels and digit. Kaya importante, alam natin ang mga ito at paano natin ito bigyan ng pagpapahalaga, respeto at paggalang. Sabi nga kanina ni Brother Chito, no, transubstantiation, no? Sinimulan ko ang aking presentation sa transubstantiation, no? Kasi importante na tayo ay naniniwala na ang bread ay nagiging katawan at ang alak ay nagiging dugo. Amen po ba? Amen. Kapag doon nagdududa ka na, may problema. Kapag nagdududa ka na ang tinapay ay nagiging katawan ni Kristo at ang alak nagiging dugo ni Kristo, may problema sa pananampalataya. Amen po ba? Kaya dapat importante na tayo ay naniniwala during consecration, during persona Christi, na ang tinapay ay nagiging katawan at ang dugo at ang alak ay nagiging dugo ni Kristo. Amen po ba? Dahil kapag doon naniniwala ka, mapapahalagahan mo ang mga paglalagyan nito. Amen po ba? Amen. Diba yan, no? Sa picture, no? Body and blood of Christ. Pag sinabi natin sacred vessels, sacred, connected with God or dedicated to religious purpose and deserving veneration. Ito daw yung mga ginagamit natin, no, na kung saan, no, with touch of body and blood of Christ. Sacred yun. Sagrado yun. At pag sinabi naman natin vessels, a hollow container, especially one used to hold liquid, no? Pero meron siyang biblical definition. Vessels, a person was particular quality always used for particular purpose. Sino yung best example nito? Sino best example nito? Si Jesus. No? Siya yung best example ng vessel. Kasi siya yung may mission, no? Siya yung ibinigay ng ating Diyos Ama, no? Para tayo ay iligtas sa ating kasalanan, no? Siya yung vessel, siya yung pinaglagyan, no? Pag sinabi natin sacred vessels, meron pong 5. Identify natin 5. Ano po yan? Chalice, paten, ciboria, pigs, and monsters. Sige po. Pag sinabi natin chalice, yan yung familiar na sa inyo yung chalice, di ba po? Chalice yan. Siya yung tinataas, no? Tinataas ng pare, no? Siya yung pinalalagyan ng alak na nagiging dugo. Ayan. So, chalice, a borrowed from ancient Greek kulix, no? A goblet is a footed intended to hold a drink. Footed, no? Ibig sabihin ng footed, ayan, no? Para siyang may paa. Nakakatayo siya, nakaka-stand alone siya, no? Bakit kaya kailangan footed? Kasi para safe. Safe talaga. At pag binabakang ganon, siguradong hindi babagsak, no? Kaya footed siya. The caliph was drinking vessels consisting of a bound pig substance and was in common use of banquet. Chalice is standing cup used to hold sacramental wine during the Eucharist. No? Napakalinaw naman na, no? Hindi natin masyadong bibigyan na. Next, yan yung mga example ng different chalices, no? Most of the time, made of metal, no? Yan, ganito na mga chalice. Ayan. Ano yung kapasin-pasin dito? Yung chalice made of ano? No, maaaring porcelain or ceramic yung isa wood. Pero yung wood po na yan, kung makikita nyo, may naka-embed na metal pa rin. Metal po yan. Ito yung wood. No? Importante po sa chalice, waterproof. Hindi siya nag-absorb ng liquid. Kasi importante na talagang ma-consume natin yung blood of Christ. Yan, ang daming klase ng chalices. Yan naman po yung Roman historical chalices, no? During Roman time,
nung in-embrace nila yung Christianity, nung ganyan sila magpagawa ng chalices, no? Grabe, kaganda, di ba? Ang lalaki. Ayan. Chalice during the Mass. Pag sinabi natin chalice, ano yung kapartner ni chalice? Paten, no? Paten, no? Si Paten, siya yung, pinaglalagyan ng host o ng body of Christ, no? Siya yung nakapatong saan? Sa ibabaw ng chalice. Kaya partner lagi yun, si chalice tsaka si Paten. Okay. Pagandahan din, no? Pagandahan ng paggawa ng paten. Ayan, different, may mga naka-engrave, no? Ayan. Chalice and paten lagi siyang partner. Tingnan nyo ulit, no? Para siyang porcelain. Yung sa kabila naman, silver. No? Yan ang itsura ng nakapatong si Paten sa chalice. Nasa ibabaw. Yung mga NBG, no, sila po kasi yung mga nangangasiwa sa pangangalaga ng mga sacred vessels at saka yung mga linens sa church, no? Kaya usually sobrang pag-iingat nila, pinagagawa nila ng storage space. Kasi hindi pa pwedeng pagkatapos gamitin ni Father, lagay mo lang sa isang tabi. Mali yun. Dapat binibigyan natin ito ng pagpapalaga, security. No? Madalas yan po yung mga nananakaw. Kasi mahal po talaga siya. Next. Pakibasa. Ciborium. Ano naman po yung ciborium? Yan naman po yung pinaglalagyan ng bread or body of Christ. No? Ang plural, pag maraming ciborium, ang tawag ay ciboria. No? Pag ciborium single, no? Reserved and designed to hold the consecrated Eucharistic bread of the Christian Church. So ciborium is usually shaped like a rounded goblet or chalice having a dome-shaped cover. No? Parang ganyan naman itsura ng ciboria o ciborium. Meron ding made of bronze, made of silver, made of platinum, at kung ano-ano pang precious metal. Ayan. Kung mapapansin nyo rin, no? Most of the time, kapag nakatayo yung mga ciborium, ang gumagamit yan ay pare. No? Madalas pare gumagamit. Pero kapag mga maliliit na, yan yung madalas ginagamit na natin, no? Yung mga mababang ciborium, no? Ayan. Or ciboria, ganyan siya. Yan yung ginagamit natin. At madalas, o common, na ciborium o ciboria ay yung stackable. Ayan. Stackable. Yan ay madalas sa mga church. Tama po ba ako? Amen po ba? No. Kasi, bakit kaya stackable? Una-una, madaling ligpitin. Ikalawa, kapag may sobra, pwede din magkakasama sa loob ng tabernacle. Ayan. Ang tawag niyan, stackable ciboria. Ganyan po siya. Mapapamiliarize naman kayo kapag nag-training na kayo sa church nyo, sa parish nyo. Yan. Kaya talaga ang isang set talaga is chalice, paten, ciborium. No? Kaya kung mapapansin nyo, lagi sila magkakamukha. Pag bumili ka kasi yan, lalo pag bumili yung parish, no? Mahal po talaga isang set ng ganyan. Meron pa ka, nag-worth 100,000. Meron almost 500,000. Meron po talaga, totoo yan. Conforme sa raw materials, conforme sa ganda, no? Conforme kung gold pa siya, no? Mahal po yan. Kaya usually magkaka-design siya, magkakamukha. Kaya mapapansin nyo, halos magkakamukha talaga siya. Our next
pigs. Ano po ba itong pigs? Lalagyan ng Blessed Sacrament na ginagamit natin kapag tayo ay magbibigay ng komunyon sa may sakit. Ayan, galing. A pyx or pyx is a small round container used in Catholic churches to carry consecrated hosts or Eucharist to the sick or those who are otherwise unable to come to church in order to receive Holy Communion. Yan ang tinanagalan, di ba? Kaya, sa amin, kami sa pagpapagawa ng guidelines and bylaws, we recommend na sana yung pyx provided na ng simbahan. Kasi kapag, actually, pwede naman tayo bumili ng sarili natin. Ang problema kasi, we properly manage ba kung paano natin nabibigyan ng reverence o pagpupurify yung pyx. Kasi pag mamaya, pag sarili natin, ginamit natin, nagsubo tayo pagdating ng bahay, lagay mo lang sa isang tabi, mali, tama? Mali. Hindi katulad ng pag-provided ng simbahan. Pagdating sa simbahan, like MBG, sila yung maglilinis mabuti. No? Pero, kapag tayo bilang minister magsusubo sa may sakit, sa ating palang pagsusubo sa may sakit, doon pa lang, after natin ibigay yung communion sa may sakit, dapat tayo nagpipurify na. Yun yung tama. No? Kaya dapat, tayo, alam natin kung paano rin natin ito pinaparagan. Para lang dito, chalice tsaka siboryo. Amen po ba? Amen. Yan naman yung mga different pyx, no? May flip top, meron maghiwalay talaga yung mismo cover. Ayan. May mumurahin, may mamahalin. Importante ba? Hindi naman. Importante, secure. Secure ang katawan ni Kristo sa loob ng pyx. Mas-secure ba pamamahalin yung pyx mo? Hindi. Hindi naman ganun. Kaya, Brother Jeff, mahal yan eh. Na may mura po. May mura, may mahal. It's up to us kung ano yung gusto. Kung paano kaya ng budget. Importante kung paano natin masisecure yung katawan ni Kristo kapag dadalhin na natin sa may sakit. Burst, no? Pyx and burst, no? Ini-encourage din namin na sana ngayon magkaroon na tayo ng practice ng paggamit ng verse. Ano ba yung verse na yan? Kasi may mga pagkakataon na ang pyx kapag dadalhin na natin sana na may namang Blessed Sacrament, ano ginagawa mo? Minsan, nakatakip lang ng corporal, hawak mo lang, no? O minsan baka nagkamali ka pa ng handling, lalagay mo sa bulsa, mali yun. No? O kaya, nilalagay mo sa isang bag na akala mo yung bag na yun hindi naman purpose nun para doon sa dinadala mo. Kundi yung bag na yun, ginagamit mo sa trabaho, ginagamit mo sa paniningin, hindi rin dinidiscourage pa natin yun. Kaya nga tayo nag-encourage na magkaroon ng verse kasi siya lang mismo yung laman ng verse. Ano yan? Sinusuot natin at nakahangyan dito sa ating chest, no? Sa ating torso. Malapit sa ating puso. No? Safe yan. Safe. Kaya sana, subukan natin kung ma-practice natin o makakapag-invest tayo makabili ng verse. Ganyan po yan. No? May hindi naman kailangan kulay black. No? Mayroon din white. No? Importante, kasya si pyx. Next, Sacred Vessels, monstrance. Ano ba si monstrance? Diyan ilalagay yung Blessed Sacrament. Kailan ito nakikita? Exposition, no? Kailan pa? Procession ng Christ the King. Ano pa? Procession ng Corpus Christi. Yan. Yun yung natin sa nakikita. Pero regular natin sa nakikita during exposition. Pero saan mo siya regular na nakikita? Saan? Sa Adoration Chapel, no? Na kung saan nandun yung Blessed Sacrament naka-expose. No? Kasi hindi kasi lahat merong Adoration Chapel. Kaya bilang para ma-expose nila yon, doon
mismo sa altar. No? Ito ay ibinibigay nino. Sino ang nag-expose? Dapat, pare. Pwede ba na yung minister? Oo, hindi kayo nakikinig kay Brother Chito, Pwede ba na yung minister? Pwede. Pero walang benediction. Hindi mo pwedeng i-bless yung ano. Ang pwede lang gumawa nun, pare. Pero pwede kayong mag-expose. Di ba? Di ba? Tama po ba? Itinuro ni Brother Chito kanina, pwede tayo nun, di ba? Anong gesture? Anong gesture ang pinapakita natin kapag tayo ay nag-exposition? Double genuflect, no? Double genuflection. Galing, natutunan nyo kay Brother Chito kanina yan. Hindi natin yan, ganyan na po yan, Ayan yung mga different monstrance, no? Napakagaganda. Yan ang pinaka-ini-invest ng bawat simbahan. Ang pinakamahal ng ini-invest yung monstrance. Brother Jim, ba't iba itsura yan? Kasi may mga ilang European churches, ang kanilang design ng monstrance, pinapattern nila sa itsura ng kanilang simbahan. No? Mayaman sila, kahit naman pagawa ng ganyang klase ng monstrance. No? Okay. Alam mo na yung 5 sacred vessels? Chalice. In order. Chalice, paten, suborium, pyx, monstrance. Tandaan niyo po yan. Kasi ang lahat ng mga yan, lagi niyo siyang makikita. At pwede niyo pang mahawakan. Yung po bang chalice na gagamitin ni Father, at naway pagpalain tayong lagi ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Naialay na ang misa, humayo kayong lahat sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Magandang tanghali po sa inyo lahat. Tanghali.